Yon, mapagpalang araw mga idolo. For today's video, ito yung special project natin galing kay electrician. Bale, gagawa ako dito ng pulley mga idolo. So ito yung materialis na gamit natin dito. Aluminum mga idol, no choice dahil aluminum lang mayroon kami sa barko. Una, sukatin natin yung lapad mga idol. Bale, yung lapad nito is nasa 106 mm. So dito mga idol, hindi pwede yung aluminum dito mga idolo dahil umiinit. Yun nga lang, yung problema, walang choice. Kasi ito lang yung mayroon kami sa barko. At saka nagkakaroon ito ng galvanic corrosion. Pag nagdikit yung aluminum at saka mild steel, nagkakaroon sila ng galvanic corrosion. Unang kinakain ng kalawang yung aluminum mga idolo. No? Kaya hindi siya pwede. Pero yun nga, sinasabi ko no choice. So ayan mga idolo, bala dito naghasa ako ng cutting tool bit mga idol para isang pasadahan lang mga idolo. Kasi aluminum lang naman to, malambot lang to mga idolo. Kaya ayan, bali naghasa na lang tayo para mapadali tayo dito mga idolo. So ngayon, itugma natin dito. Dapat 0-0. Ayan o, dol. 0-0. Gumalaw na naman pinaka-accurate na fitter sa barko. 0-0 galawan. Susukatin natin yung depth mga idolo. So kailangan yan. Importante yan, yung depth. Bale, 14 mm yung depth mga idolo. Tapos yung kapal, kasing kapal ng mukha ni Kuya Koy. Ayan o, sukatin mo ng ganyan, 35 mm. So ngayon, sunod na gagawin ko dito mga idol, mag-grooving muna tayo. Aabutin natin yung 14 mm na depth mga idolo. Ngayon, pag nakuha na natin yung 14 mm na lalim mga idolo, so dito na natin gagamitin yung cutting tool bit na hinasa natin mga idol. Ay sus, itong chip engineer ko na hapon mga idol, dati pala itong chip machinist. Chip machinist pala to. Sus, inangasa na naman si Kuya Koy. Sabi niya, dati daw yung mga tinuturno niya, mga masisilan na piyesa ng spaceship ng NASA. Sabi ko, tindi mo naman chip. Sabi ko, wala yan. Sabi ko, dati yung mga tinuturno ko, masisilan na mga tornilyo. Sabi niya, anong klaseng tornilyo yan? Sabi ko, kita mo, yung mga baser ko dyan sa comment section, maluluwag yung mga tornilyo sa utak niyan. Simula nung tinurnuhan ko, tumino. Pailing-iling agad yung chip engineer ko na chip machinist daw dati. Sabi ko, wala, kay Kuya Koy yan. Yung isang ang baser ko, tinurnuhan ko ng tornilyo, ayun, tumino. Kalalabas lang galing Mandaluyong. At ito na nga mga idolo, natapos na natin yung isang groove mga idol. Poging-pogi, pormang-porma. Sunod, ito naman mga idol. So, wala nang sukat-sukat, mata-mata lang. Sabi ko dito sa chip machinist kong hapon, ano mo lang, markingan mo lang yung center. Hindi makapaniwala, ayaw niya. Dapat sukat daw. Sabi ko, pag nagsukat ka, mahinang klase ka na tornero. Sabi mo, gayahin mo si Kuya Koy, mata-mata lang, okay na. Ayan, itapat mo dyan sa toolbit na yan. Tapos mag-grooving ulit tayo ng ganyan. Sabi ko sa chip machinist kong hapon, ayan sabi ko, kita mo, walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala na naman yung chip machinist kong hapon. Grabe daw mga galawan ni Kuya Koy. At ito na nga mga idol, natapos na natin yung dalawang groove. Ngayon, tinawag ko yung chip machinist ko. Sabi ko, my friend, come. Check my friend. Sabi ko, sim original, my friend. Ay, sabi niya, yeah, sim original. Much better than original. Dito na nga mga idol, ayan susukatin natin to. Bale, 57 mm mga idol. Ngayon, marking tayo dito, 57 para may guide tayo. Kasi mamarkingan natin yan. Lalagyan natin ng 3 butas. Lagyan mo dyan, markingan mo. 3 butas dol. Kailangan kasi markingan muna natin tapos butasan bago tayo magboring sa gitna. Kailangan may may butas tapos may thread mga idolo para hindi tayo mahirapan mamaya. So ganyan yung mga galawan ni Kuya Koy. Halimaw na galawan. Kita nyo, may dalawang thread, yung dalawang butas. So ganyan yung mga galawan natin mga idol na hindi kayang gawin ng hapon. Sunod, ito na dol. Susukatin natin itong pinaka-bushing niya kasi nakatipad to dahil magkaiba yung diameter niyan. So bali 57 mm yung diameter, yung isang side mga idol. Kita nyo naman mga idol. Sunod, yung kabilang side naman. Sukatin natin. Bali yung sukat nito nasa 54 mm. So nakatipad nga siya dahil magkaiba yung diameter, 'di ba? So ngayon mga idol, kukunin natin yung degree ng bushing na yan. Gagamit tayo ng degree finder. So ganito lang gagawin natin. Ilapat mo lang yung degree finder ng ganyan mga idol. Makukuha na natin yung degree ng bushing na to mga idol. Bali nasa 4 degree yan mga idol. Kita nyo? 4 degree mga idol. Ngayon isisit natin dito sa
compound rest mga idolo dito sa turnuhan. So gagamit pa rin tayo ng degree finder. Ganito lang gagawin natin. Ilapat mo lang dyan. Ilapat mo lang ng ganyan. Tapos dito sa kabilang side, dapat nakalapat ganyan, no? Nakaparallel mga idolo. So ayan. So okay na yan pag ganyan mga idolo. Dapat lapat na lapat mga idolo. 0-0, no? Matic na yan kay Kuya Akoy. Alam nyo naman si Kuya Akoy, accurate na fitter, 0-0 galawan mga idolo. Ngayon mga idol, ano natin, higpitan natin to para hindi gumalaw. Kasi pag nag-boring tapos gumalaw to, malaking problema mga idol. Dapat higpitan natin ng maayos para hindi siya gumalaw. Ganyan mga galawan ni Kuya Akoy mga idol. Naghalimaw na naman pinaka-accurate na fitter sa barko. 0-0 galawan, so Kuya Akoy lang sa kalam. So ito na nga mga idol, magsisimula na tayong mag-boring. Mano-mano. Hindi pwede automatic dito dol, no? Dahil naka-tapered nga to, naka-degree, naka-angle siya idolo. Dapat manumano lang dito sa may compound rest mga idolo. Wala na, ganyan lang matic na yan mga idol. Ang sarap turnuhin kasi aluminum lang, malambot lang mga idol. Ngayon, sukat na naman tayo. Dapat maabot natin dyan yung 57mm. So dito nga, nasa 55mm. So kailangan pa ng 2mm mga idolo. Kailangan dito 0-0 yung pagkadali natin para hindi maluwag yung bushing pag linagay na natin mga idol. So ayan, ito na nga mga idol, bali nakuha na natin yung 57mm mga idolo, no? Kita nyo naman 57mm na yan mga idol. So ngayon mga idol, susubukan natin itong bushing kung tamang-tama ba Kitang-kita mo naman Ay, pasok na pasok. Ay, parang bagong ras pa lang mga idol. Okay, tayo dol. Formang-forma. Poging-pogi na naman pagkadali ng pinaka-accurate na fitter sa barko. So ito na, sunod na gagayahin natin dol. Ayan napaka-basic lang nito. Ay, walang kahirap-hirap kay Kuya Akoy. Ayan nga, sukatin muna natin yung lalim mga idol. Dapat makuha natin yung tamang nito, lalim. Kasi syempre, alam nyo naman si Kuya Akoy, pinaka-accurate na fitter, perfecto na fitter, 0-0 galawan sa barko. Hindi nagkakamali yan, perfectong tao yan. At ito na nga mga idol, sukat ulit tayo. Syempre, kailangan natin magaya yung pinagagawa ni electrician kasi isang box na ber yung bayad nito mga idol. At dito nga kunin din natin yung inside diameter ganyan idol ayan kaya mo dol gayang-gaya nga dol. Ay sim original nga sabi ng chief machinist kong hapon dol. Sunod naman na kukunin natin ito yung tapered niya. So, sukatin natin ng ganyan. Diyan tayo magsisimula mag-tapered, mga idolo. Tapos, gayahin natin dito, idolo. Ay, kita mo? Ay, ganyan yung mga galawan ni Kuya Akoy. Accurate na accurate, mga idol. Mas accurate pa sa perfectong tao sa mundo, mga idolo. So, dito nga, mga idol, dahil naka-angle na yung cutting tool bit natin, wala na. Sure ball na dolo. Dito na lang tayo. Adjust na lang tayo dyan. Atras abante. Parang nagchat-chat siya ka lang. So, ito na. Ayos na yan dol. Wala nang problema. Kwarta na. Ber na yan dol. Ber na. Ito na yung finished product natin mga idol. Kita nyo dol. Ay sus Ginoo. Puging-pugi mga idol. Puging-pugi. Hey nako. Subukan natin. Ito yung bushing natin ilagay mo dyan dol. Ilagay mo. Ay sus. Perfecto. Magnifico. Fit na fit dol dito sa spare na yan. Subukan naman natin dito sa original. Galing CNC. Parang CNC machine yung dumali. Kita nyo? Ay, sus, fit na fit dul. Ay, nako. Naghalimaw na naman si Pedrong Kuya Akoy. Pinaka-accurate na fitter sa barko. 0-0 galawan. See you next time. Bye-bye.